Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo po yung magkomentuhan na mga kabayan at komentuhan po natin ang mga dito po sa interview po ni Attorney Baligod mga kabayan. Ayon po sa ating mga soldiers o itong ating mga personnel, military personnel, mga ex-marine, doon po sa mga diniliver po nila na 805 billion cash delivery mga kabayan sa mga politikong magnanakaw at naglilingkod sa ating bansa. Mga kababayan, mga magnanakaw na deliveran. Ito po ang interview kay Attorney Baligod, mga kababayan. At umpisahan na po natin pakinggan si Attorney. Ito na po. I am a Filipino. I love this country. So it is my civic duty to do that. No? And I think any Filipino who came across the information given by these former soldiers would do the same to bring it out to the open. No? And exactly that is what I did during the PDAF scam also. So I am the private complainant in the PDAF scam cases against 14 senators and 198 congressmen. Normal. Hindi ka pwedeng dumaan sa banking system dahil illegal yung pera eh. Nakaw yun. No? So, hindi papayag ang mga politiko na idadaan mo sa banking system. Magkakaroon ka ng paper trail. Second, pag titingnan mo yung frequency of deliveries multiplied by the number of suitcases multiplied by the contents of each of the suitcases, you will arrive at that figure, around 800 billion. You know, that was incidental because the main topic of their sinumpaang salaysay was to show where the stolen money from our coffers, public coffers, went. No? So pumunta ito by accident, na-mention nila na ang mga pera na ito ay pumunta rin kay Trillanes. At bakit napunta kay Trillanes? Sabi ko, tinanong ko sila, dahil siya po yung in charge sa ICC. So, bakit ICC? Anong kinalaman nito? So, doon sila nagkwento. So, nakita ko na parte ng ninakaw sa pondo ng bayan ay napunta nga sa ICC operations na ito. Well, prayers and mag-ingat, no? We observe caution kasi hindi naman kami pwedeng magdala ng mga baril, no? So nag-iingat lang. So the important element of security, no, is to deny your enemy the intelligence of where you are, what time are you traveling, where are you going, no? So dapat hindi nila alam 'yan. Pero attorney, may na-receive na po kayo na parang threats sa life nila? For sure. Yes, nabasa ko yung threat. Nabasa ko sa text messages. Well, we want our countrymen to realize that the reason why our country is failing is because of the unmitigated raid in our treasury, public treasury. No? Makikita nyo yung naging epekto. Hindi lang ang pera ang ninakaw nila, but the future not only of many families, many Filipino families, but the future of this country as well. If you assess the economic indicators, the political indicators, delikado po tayo. We are already at the precipice of a failed state. Yung economics natin, tingnan nyo yung indicators. GDP going down, foreign direct investments going down, consumer confidence index going down, no? Unemployment rate is going up, no? Poverty incidence is going up. The latest survey is about 51% of Filipinos now say they feel hunger. No? That's on the economic side. Political side, look at our institutions. They are not functioning as designed. No? So, these combinations
and I fear the result, baka maging failed state tayo. Yung disengagement from the state, this is a political phenomenon. Nahahalata na natin. Maraming Pilipino ang hindi sumusunod na sa batas trapiko, for example. Ito yung mga empirical evidence, no? Meron tayong mga studies dyan na patungo tayo sa isang hindi magandang kinabukasan. Kaya po ginagawa namin ito in our small and humble way so that we become conscious of these dangers to our state para kumilos tayo. Hindi ito personal attack sa mga pinangalanan namin. No? In fact, may mga kaibigan ako dyan, meron pang kamag-anak. And I will forever carry that burden in my heart na yung mga kaibigan, kamag-anak ay napangalanan namin. And I cannot save them because we need this catharsis para ma-avert natin yung necessary consequence of all of this. Po mga kabayan, thank you po kay Tony Baligod at syempre po sa ating po mga soldiers at sa ating mga former military soldiers Marine. Maraming salamat po sa inyo pong pagtatanggol at paglalahad ng grabing korupsyon sa ating bansa. Bilhin nyo po, 805 billion po yan mga kabayan, yung cash delivery po na ginawa po ng ating mga military, ito pong ating mga soldiers, former soldiers po mga kabayan. At syempre po, isama po natin sa panalangin at dalangin dahil talaga pong nanganganib po ang kanilang mga buhay, pati po ang kanilang mga pamilya. Kaya mismo sa bibig po ng galing ng ating abogado ng kanilang legal counsel na si Attorney Baligod ay talagang napakahirap po ang pinagdadaanan nila kasi po ang sangkot po kasi sa korupsyon ay hindi lang po mga congressman at senador at mga sekretaris at pati po yung nasa labas sangkot din po. Hindi ba Tonyo? Nahandyan pa si Father Levy, di ba? Plaby, si Father Plaby, hindi po ba? At napakarami pong pinangalanan, hindi po ba? At ang pinaka mabigat, pati po ang Malacanang ay sangkot dito po sa massive sindikatong korupsyon. Kaya po ang pagdadaanan po at talagang grabe po ang laban na kinaharap po ng ating mga soldiers. Ito po mga ating mga ex-marine o soldiers at syempre po ito pong si Attorney Baligod dahil gobyerno na mismo halos buong gobyerno, ahensya, institusyon ay sangkot po rito sa grabing korupsyon. Kaya po yung dasal at panalangin po mga kababayan ay napaka-importante po na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang ating po mga soldiers o ex-marine. Isama na rin po natin ang kanilang buong sambahayanan, pamilya at ang pamilya po mismo ni Attorney Baligod at mismo si Attorney ay dalangin natin na maingatan po sila. At syempre po dalangin natin na makamtan po ang katotohanan. Hindi po ang kasinungalingan ang maghari at hindi po maghari ang kasamaan sa ating gobyerno, sa ating bansa. At lalabas naman po ang katotohanan. Sa panahon po kasi ngayon, Attorney, ay talagang dadaan po kayo sa butas ng karayom, Attorney Baligod. Dahil halos lahat, kayo na rin mismo, halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagagamit nila para po sa pagtatanggol sa kanilang mga pinagagawa. Pati po mga institusyon gamit na gamit nila. At syempre nakita naman po natin ang epekto mismo po sa inyo na galing Attorney Baligod, ang epekto po ng ganito pong korupsyon. Mismo ang ating state, ang ating bansa ay babagsak. Dahil nga po nakikita rin naman namin ang nangyayari sa ating bansa. Bagsak lahat ng ekonomiya natin. Bagsak, kahirapan, tumataas. Totoo po yun. Sinasabi ng Attorney Baligod, lahat po'y tumataas. Ang kahirapan, kawalan ng trabaho, mga naghihirap, nagugutom, tumataas. Totoo po yun. Nararanasan na po natin yan at patuloy po natin mararanasan lalo pa ngayon na may digmaan sa Middle East.
Hindi po ba? Kaya nga po, tapos meron pang ganito na hindi pa rin po nariresolba. Dahil nga, paano mo mariresolba ang isang matinding korupsyon sa iyong bansa kung mismo yung Commander-in-Chief ay sangkot dito, di umano. Kaya mabuhay po si Atty. Baligod at nakikipaglaban po kayo para sa tama. At kayo rin pala ay isa rin sa nakipaglaban sa issue ng PDAP. Yan po ay panahon pa ni Pinoy. Hindi po ba? Kami po ay nananalangin na maingatan po kayo at ang inyo pong buong sambayanan at ang ating mga soldiers o marine maingatan. Yan po mga kababayan ang pahayag po na makatotohanan na ayaw paniwalaan ng gobyerno. Ayaw paniwalaan ng NBI. Ayaw paniwalaan ng DOJ. Lalong-lalong ayaw paniwalaan ng ombudsman, mga kababayan. Pero nahuli na naman po sa sariling bibig si Boying, mga kababayan. Huling-huli na po. Dahil mismo si Boying ang nagsabi na meron delivery ng pera. Dahil mismo siya nagsabi na yung isa raw po delivery doon ay hindi raw po sa panahon. Ay panahon pa raw po ni dating Pangulong Duterte. Ang nakatanggap daw po yung dating speaker na si Lord Velasco. Inamin po ni Boying na merong nagaganap umano na delivery ng ganyang mali-maleta. Dahil mismo roon sa sinabi niya, ayon sa kanyang asset o resource person na sinasabi niya, na yung picture na pinalabas ng ating mga Marines ay hindi raw po tumutugma dahil yung ibang picture daw puro ng mga maleta ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Di ibig sabihin, inamin mo na meron talagang delivery ng maleta. Hindi po ba? Pero yung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po pumutok yan sa dami po ng kalaban ni dating Pangulong Duterte, politika. Pati po ang kanyang Vice President at isang damukal na mainstream media na naghahanap po ng kamalian, butas, korupsyon ni dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, hindi lalabas yan kung totoo yan? Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po natin, Boying, ang isda po nahuhuli sa sariling bibig. Hindi po ba mga kababayan? Kaya si Boying nahuli yata sa sariling bibig. Kaya nga lang po may pinoprotektahan at meron yatang pinagtatanggol. Hindi kaya Boying? Muli po mga kababayan, maraming salamat po at tayo po tuloy-tuloy lang po na sumuporta at ipaglaban po natin ang tama. At syempre po ang ating mga dasal ay napaka-importante po yan sa kaligtasan po ng ating po mga Marines at ating mga soldiers at si Atty. Baligod at 10 po ng mga kasamahan nila ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong mga dasal. At thank you rin po sa nakagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo at sa mga nagko-comment, like and share, mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, lagi po yan, na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa ang kanyang buhay at kalakasan at ang ating Vice President at tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal mga kabayan at God bless po sa inyong lahat. Muli po, taste po tayo muna. Bye-bye!